Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep po ito, ang inyo pong among sa Himpapawid at ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's February 20, yan, 2015, no? Halos isang linggo na lang at matatapos na ang buwan ng mga puso. Ayan. At wala ang isa nating co-host, si Sister Daisy, pero nandito po yung Sabi Sister Daisy. Grabe. Hindi ko alam ang ang description nyo ngayon Mga ang babaeng nahihilo mo. Tsaka yung palgilgitan. Parang ganyan. Palgilgitan ba yun? Palgigitan. Palgigitan. Okay. Sige, at bumati muna kayo sa ating mga tagapakinig, no? Bernadette, una ka na. Good evening po sa ating pong mga tagapakinig, sa ating mga kabarkadahan. Ako po si Bernadette. Samahan niyo po kami sa isang oras na pakikipagkwentuhan para kay Kristo. Thank you. And of course, Mamita. Good Sir evening Karen. po, magandang gabi sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Friday na naman po at malapit na ang weekend. Pero bago po tayo mag-weekend, magkwentuhan muna tayo. Yes. At of course, palapit yung ating yung isa pang radio program, no? Sa March 2. 1 week to go. Kwentuhang Katoliko. Yan, no? Para 2 weeks lalong lumalim ang ating pananampalatayang Katoliko, di ba? Opo. Maganda yan. At abangan po natin yan, no? Starting March 2. Yes. At gusto ko lang batiin ang ating mga yung isang pare na nagbe-birthday, si Father Eloy Dizon. Ayan, no? Kanina nandiyan kami sa seminaryo. Kami siya, Golden Boy ngayon. 50. Friend ni Monsignor Jean yan. Yeah, Nagmimisa sa Santa Rita dati. Yes, si Father Eloy, no? Siya ang director ng Theology Department diyan sa Mother of Good Counsel, no? Kanina nandiyan kami, Among Eloy, happy birthday, Happy birthday at po. Maya Poras kane. And then of course our avid listener si Dr. Leti Drapisa, yun, no? Nakikinig Good evening din, po, no? Doktora. Ayan, si Doktora, no? And sino pa ba? Yan, yung mga ibang pare, no? Si Monsignor Bert Coronel, kumisan nakikinig din sa atin, no? Kayo ba'y walang babatiin ngayon? Mamaya na. Wala po kaming maisip. Bakit yung mga yung mga kasama nyo hindi ngayon May exams pa po. Hindi dumating. May projects pa. Darating din yan. Sina Karen, sina James, wala ba? Opo. Abangan niyo po, bakasyon. Pag bakasyon naman kahit araw-araw. Ano ba ngayon? Nagpa-finals na o midterms? Finals po. Yung mga graduating oo, finals okay. po. Yung iba, midterms yata. So ilang weeks na lang, no? Tapos na yung school year? Yes, opo. Sa graduating, halos tapos na, no? Yes. Almost 2 weeks. Almost 2 Magpa-final weeks na exam lang. po sila. Naku. Grand summer vacation na naman, no? Yes. Yes. At umiinit na naman ang panahon, ha? Opo. Medyo Summer painit na ng painit po. niya, oo. At talagang excited na tayo sa darating na summer na yan. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers. Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Sa atin naman pong text line number sa Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At sa ating Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At para po sa mga gustong maging membro ng ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters po yan, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school where you belong, no?
Kung wala naman po kayong, of course, hindi kayo student catechist, pwede po yung address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga araw-araw na mensahe, no? Magaganda pong mga inspirational messages and from the Lord. And of course, kung may mga prayer request kayo, intentions, o kaya pasasalamat, no? Pwede nyo pong ipadala sa ating number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka-Catechist program. Yan, counseling line 0922-831-5967. No? Ulitin ko po, 0922-831-5967 ang ating counseling line. Okay, yung Salamat Ustream. po sa pag-maintain kay Sister Son tulad ng nasabi ni Father Pep. Tapos para po sa ating Ustream, kung gusto po ninyong manood habang kami nagbo-broadcast, pumunta po tayo sa www.ustream.tv/channel/brightfm919. Para naman po sa ating Facebook page, hanapin po natin ang ating Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Pwede po ninyong i-like at pwede rin kayong makipag-friends dun sa account. Yan, at of course, hello sa ating mga viewers, no, sa Ustream, no, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Yan. Thank you for viewing us, and at the same time yung mga nagla-like sa Facebook, no. Marami daw at yung mga past episodes natin nandyan, no. Okay, sino bang nagbabasa? Okay. Sige, mabasahin po sa atin ngayon ni Bernadette ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ing pamipasyog king maya pabalita, iba't king libro ng San Mateo. At kaybot, di natanglo kang Jesus ding alagad ng Juan amaminyag, at ngarang mengutang. O ba't kami, ang ponding pareseyo, mag-ayuno keng maralas, o neng ela bitasang mag-ayuno ding alagad mo. Ganang may kibat Jesus. Malyari lawaring lungkot, ding kumbirado, king kasal, kabang kayabe depo ing lalaking kinasal. Alilo, potang era ne kayabe ing lalaking kinasal, kanita lapa mo malyaring mag-ayuno. Ing maya pabalita ning kaya katamong kasal pantayanan. Kapurian kay ka, O Kristo. Ang ganda pala pagka binabasa natin sa Kapampangan, no? Tagos Yeah, no? For a change. Yan. every now and then. Yes, po yung of request. course. No? Ang ganda natin. talaga. Okay, sinong gustong mag-share sa ating, tungkol sa ating ebanghelyo? Karen, Ako, sige. kanina po pinag-uusapan namin yung ebanghelyo na mukhang madali pero medyo mahirap din. Maikli lang, no? Maikli. Yung tinitingnan po natin dyan, yung panahon ng pag-aayuno, panahon ng pagsasaya. Kung yung sabi ni Kristo, 'di ba? Bakit daw sila mag-aayuno? Kasama nila yung bridegroom, yung lalaking ikakasal. Oo nga naman kasi yung pag-aayuno, yan ay tanda ng mourning, pagluluksa. Pero kung kasama mo na si Kristo, bakit ka nga naman magluluksa? Sa panahong 'yon kasi mukhang may certain confusion pa po siguro. Sino ba talaga si Kristo? Kasi iniisip ng iba, siya ay isang propeta lamang, na hindi siya yung Mesiyas o tagapagligtas. Pero alam natin, of course ngayon, alam natin na si Kristo ay Diyos. Siya ang ipinadala sa atin na sugo. Siya ang tagapagligtas. So, ang ibig niyang sabihin, bakit sila mag-aayuno? Kasama na nila ang kaligtasan. So, siguro po, mamaya si Bernadette may kukwento yan kasi may application yan para sa kasalukuyang panahon. Bernadette, magdagdag ka sa ating pagninilay.
di ba po kapag po kinakasal, for example po, ikakasal si Tita Karen. Yuhu! Syempre, di ba po, hindi naman po papakita ng mami niya sa harap ng maraming tao na iiyak siya dahil mawawala na sa kanya ang kanyang unika iha na matagal na niyang kasama. Parang sa gospel po natin, di ba? Hindi po ipapakita ng mga disciples na nagfa-fast sila. Kasi nga po, katulad nga po ng sinabi ng Tita Karen, kasama pa din po nila si Kristo. At saka, Tita, meron po akong gusto din bigyan ng emphasis. Yung po kasing iba, kapag Lent, doon lang po nila naiisipan mag-fast. Sinasabi tama. po nila kapag Lent, doon lang sila dapat mag-fast. Pero di ba po, oo. hindi naman. Ay, hindi. Kasi po, di ba, kapag po may hinihiling tayo kay God na parang special request, ganun po. Di ba, kahit naman po tayong SEM, nagfa-fast po tayo Oo. kapag mga ganoong pagkakataon. Tama, sabay-sabay tayong nagfa-fast pag may hinihiling tayo. Pero, titingnan natin yon yung pagfa-fast na yon, di ba? Hindi naman iniisip natin, tayo ay mag-aayuno, bibiyayaan tayo ng Panginoon kasi bibigyan tayo ng reward. Hindi yun Opo. ganon. Yung pag-aayuno, kapag may hinihingi ka, para luminis o to purify your intentions. Ano nga ba yung mga examples natin na hiningi? Kunwari, nung may mga mag-e-exam ng entrance exam for college or yung mga magbo-board exams. 'Di ba yung pag-aayuno natin, ma-purify yung intentions, iisipin mo, bakit gusto kong pumasa? Hindi iyon ang supposedly dapat gusto mong pumasa para makapag-aral ka sa maayos na paaralan, para makatulong ka. Yes. Yun yung intent eh. Dapat Yes. ganun. Pero baka mamaya may sumasagi-sagi din sa mga intention mo na kaya gusto kong mag-aral dyan para mayabang ako. Oo. For Para example po, purihin. yung malaking university, kumare, sasabihin nila sa'yo na nag-aral ka sa ganitong universidad, magaling ka, ganun, kasi sikat, yung Oo. pong ganun, no? So, yung hinihingi mo, Diyos ko, bigay mo po ito sa akin. Pero, yun nga, kasabay, yung o paglilinis ng ating motivations or ng intent. So, yun yung dapat nating intindihin. Kasi kung minsan, iniisip natin, nag-aayuno tayo para ma-reward tayo. Diba? Usually, ganun yung naririnig natin pag Holy Week eh. Sasabihin nila, sakripisyo para maragdagan yung grasya. Di naman. Parang di naman. Tsaka, Yan. tita, bakit kapag gutom ka? Hindi kasi po, among nung pumunta po kami kay Pope Francis, nung pong Nagutom ka. Sa January, Luneta. nagutom po kami ni Karen. Okay. Nahiwalay. Nahiwalay po kami sa mga kasama namin na nagdadala ng pagkain. Sakto kami pong dalawa. Wala po kaming dala. Ano lang po, tubig lang po yung dala namin. Tsaka dalawang chumables. Chewable vitamins. Yun ko po na-realize, pag po pala gutom ka, parang dun mo talaga maiisip si God na magdasal. Kasi halos maghapon po nun kami, nagdarasal. That's right. Hindi po namin namalayan na lumipas na yung oras, na magbamas na po pala si Pope Francis. Dahil sa namin, holy hour, di ba po, no, tita? Tsaka, di ba tayo noon? Nag-noontime prayer tayo. Basa yung kopya, nakakatawa tayo noon eh. That's very true, no? At alam nyo, itong fasting na ito ay hindi lang tayo, hindi tayo mga Katoliko lang, no? But this is also being valued by other religions, no? Like, for example, yung Islam, Opo. during the Ramadan. Yes, yes. Ramadan. Yung from sunrise to sunset, no? Yes. Ito nakita na namin, I think one time na nasa Dubai kami, no? Pero pag kumain naman, pagkatapos ng Opo. no? Ang dami. Happy fiesta. Fiesta. Fiesta talaga, no? Kinagabihan. Yes, no? So, yung mga Muslims, they also do fasting, no? Yan, itong mga Hudyo, no? This is Opo. one... Diyan natin namana. Oo, namana yan, di ba? They really, practice this spiritual discipline, no? It's one of the pillars Yes. of Judaism, actually, itong fasting, no? At tama kayo, kasi may kahalagahan ang fasting, no? Yun nga yung sabi ni Bernadette kanina, ang fasting talaga ay isang paraan, oportunidad para magutom tayo sa Diyos. Kasi pagka salat ang buhay, di ba? Diyan natin, yun nga, yung nasabi ni Bernadette kanina, doon natin na
re-realize ang kahalaga ng Diyos sa ating buhay. Parang diba? longing for Jesus. That's right. Yes. Longing and the hunger for God, no? Yes. Now, once in a while, it's really good that we experience hunger, no? Especially spiritual hunger. Kaya dapat yung nga may Lenten diet tayo din eh. Dapat may Lenten diet tayo, di ba? At ano ba yung Lenten diet natin? Of course, we refrain from Too much indulgences. Yan, mga spiritual cholesterol, spiritual uric acid. No, marami yan, ha? Po kaya yung spiritual Yung mga cholesterol? nakakasama nga sa atin. One is, one thing for sure, yung mga vices natin, kung minsan, di ba? Marami talaga, Opo. no? Opo. If the body, kung minsan kailangan natin ng mag-diet dahil nga too much cholesterol, uric acid. Likewise, the soul that we have, no? Yes. Kailangan natin yung Lenten diet. Kaya yung Lenten diet natin, ito yung fasting. But of course, ito yung natalakay din ni Apo Seto, no? We don't, just suffer for the sake of suffering, sabi nga, no? Opo. Dahil may may mas higher value, may purpose, no? Which is, I think, yung hindi natin kinain, yung sinakripisyo natin, ibigay natin dun sa wala. Almsgiving po. Yan, yung share the bread, no? To the Yes. hungry, parang ganyan, no? And I think, so yun ang isa, no? And of course, alam natin, ang fasting din, it's really, yung ang sinabi ni Karen kanina, ang isang purpose din ng is sorrow. Yung kalungkutan dahil nagkasala tayo. Diba? Penitence. Yes. Hindi dapat magsaya pagka nagkakasala tayo, di ba? Opo. So, yung fasting, it's really our way. Yun nga, no? Paano nga naman nandiyan ang Panginoon? Because God's presence is actually pure delight and happiness, no? Para bang yung pag nandiyan ang Diyos, presensya niya, there is really no need for fasting. Pero alam natin na there will come a time na iiwanan niya itong mga disciples na ito, no? And of course, later on, it evolved already na itong fasting na ito, of course, from the Old Testament din, naging tanda ng sorrow, yung kalungkutan sa mga pagkakasala natin, repentance, no? Yes. So that's one thing. And then third, isa rin ang marami kasing purposes ito, no? Isa rin purpose ng yung ang sinabi rin ni Karen, yung kailangan natin na ma-purify, no? Ma-purify yung ating mga ugali, yung ating attitude sa buhay. Kailangan natin na yung fasting. It's really a form of purification also, no, on our part, para lalo tayong maging mapino sa ating pag-uugali, no, yung fasting. Isang disiplina, no. Opo. Disiplina. Natatandaan ko, I think, nung panahon ni Marcos yata, yung sa ikauunlad ng bansa, parang ganyan, no? Disiplina ang kailangan. Totoo yan. We need to master our mga tendencies sa buhay, no? That's why you have to purify, and yung discipline. Take full control also of our our energies, our desires, no? Everything. Kailangan kasi marendahan natin yung pag-uugali natin, no? And fasting is one way of mastering, sabi nga, our attitudes and the habits that we have. Kaya nga yung self-control, yung disiplina, no, napakahalaga. Kasi nga pagka halimbawa nandiyan yung pagkain, ako, sige, lamon ka. Kung minsan walang disiplina, di ba? Marami pong ganyan. Oo. O kaya halimbawa yun nga, yung mga bagay na kuminsan, yun nga, yung indulgence, no? Yung you indulge, no, in so many things that will give you comfort, no? Yes. Pleasure or Right. something Opo. like that. Pero kuminsan nakakalimutan natin, nakakasira na pala sa atin. So, control, no? Disiplina. And we have to purify, no? At yun nga. So, ang daming mga purposes ng fasting. At yun nga, yung sabi ko nga, yung spiritual diet, no? Opo. Kasi yung diet nakakatulong sa katawan niya. Yun nga, yung Lumilinaw din ang ating kaisipan kapag that's right. ganon. Oo. Tsaka talagang maaalis yung mga
hindi ka nice na nakakasakit sa katawan. 'Di ba? Pag nagda-diet tayo. Toxic. Opo. Oo, Yun. pag we prohibit ourselves, yun nga, discipline, self-control, no? Na wag tayong mag-indulge dito sa ganyan. Kasi maraming mga bagay na kung minsan, when you, indulge yourself, no? Too much, no? Sabi nga kahit na ano ata, pagka too much, hindi na Opo. maganda. Excess. Pag anything Oo. excessive, Excessive, leads di ba? to Yan, no? disaster. Kaya nga, kung wala kang fasting, nako, yung mga attachments, mga addictions, especially the vices we have, talagang kakapit yan sa atin. Temptation po. Oo. At, naku, makakasira ng ating buhay bilang mga Kristiyano, no? So, we need to parang shed off, no, all these things. And we need fasting to do that, no? Although, yun nga, yung dalawang disiplina pa, yung almsgiving, prayer, no? So, sabi nga in the book of Tobit, no, prayer, sabi niya, should always be coupled with fasting, parang ganyan, no? Mas malakas kung nananalangin ka, nagfa-fast ka, no? Tapos nga, yung sinasakripisyo mo, ibibigay mo sa iba. So, almsgiving. Parang ano yan? Ano ba yan? Partners. Oo, yung Di po dugtong-dugtong pwedeng sila. paghiwalayin. Oo, dugtong-dugtong sila. And of course, alam natin that if we do this, no, in the spirit of our relationship with the Lord, no, definitely it will help us, no. It will contribute sa ating spiritual growth and maturity, no. At ang fasting, kahit na kuminsan mahirap dahil nga control ka, pero later on, no, you Opo. will gain the rewards, no, of fasting. Sa simula lang naman mahirap, amo. Mm-mm. Kung hindi kayo talaga sanay mag-fasting, kasi hindi naman natin gagawing total fast kagad. Sisimulan lang muna natin sa pagbabawas. Kunyari, a portion of this, Yes, a yes. portion of that. Yeah. Tapos pag sanay na, kung minsan kaya mo na yung 24-hour fast, tubig na lang yung iniinom mo. Yan. Pero of course, ang fasting, number one yan sa yung literal meaning na talagang eating one full meal a day, no? But we can really extend, no? The spirit behind fasting is that we hunger for God and we ask God or we communicate to the Lord na siya number one sa ating buhay, no? That we can forgo all this. Parang Opo. ganyan, no? At we can attune ourselves, no? And focus more our attention to Him, no? Parang ganyan, no? That is also one effect of fasting pagka ginagawa natin yan, no? Okay, mag-break muna tayo dahil alam nyo, maraming mga paraan, no, na pwede tayong mag-fast, di ba? Hindi lang pagkain. At mamaya siguro ay himayin natin yung mga iba pang paraan para maging makahulugan, no, itong ating spiritual exercise na pag-aayuno, no? Sa ating mga texters po ay mag-text lang kayo ng inyong mga mensahe. Ano ho ba yung form of fasting na ginagawa ninyo? Naku, may mga sakripisyong ginagawa ninyo, no? Text lang po at mamaya babasahin natin, no? For the meantime, mag-break muna po tayo at magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang
kung paano mahal ako ng aking Ama. Sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan. At piling ko sa inyo ay magmahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang hihigit sa yaring pag-aalay. Inilikha at hinirang upang mahalin. Nang mamunga't bunga mo'y manatili. Umayo kang magbunga ng masagana. Kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang hihigit sa yaring pag-aalay. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo, no? Maikli lang po yung ating ebanghelyo pero ang dami pong pwedeng pagnilayan, no? Especially, of course, it is centered on this very important, no, spiritual exercise or discipline we call fasting. Yan ang fasting, ang pag-aayuno, no? At nabanggit po natin ang daming mga purposes, no, na makikita natin bakit ginagawa ang fasting, no? Of course, it's biblical. It is contained in the Bible at kung minsan din nga it can be a sign of sorrow para sa ating mga pagkakasala. It's a purifying action also dahil we gain control of our and mastery of ourselves, no? Kung minsan too much indulgence of things in this world, kung minsan napapalayo tayo sa Panginoon. And because of that, we are being helped by fasting to really focus more on who is important sa ating buhay, ang ating Panginoon, no? And we learn how to hunger for God, no? At ito naman ang dapat na maging epekto po sa atin ng fasting, no? It's our Lenten diet and it helps us to grow, no? Spiritually, especially our relationship with the Lord. Okay, may mga ano ba tayo? Wala? Walang texter? Okay. Tahimik Nag-fast sila. din. Nilay po sila. Yan, no? Nag-fast from texting. Kaya nga, no? Pero siguro habang walang mga texters tayo, ang importante yung hindi lang limited sa pagkain ng fasting, di ba? Ay, opo. Okay, ano pa yung mga pwede nating gawing mga paraan para maging makahulugan yung ating Lenten fasting? Yung do you suggest anything? Recently, yung Ash Wednesday homily yata ni Pope Francis, di ba ang sabi po niya, you should cut back on indifference. Kasi ano yung ibig sabihin ng indifference? Yung wala tayong pakialam, walang paki sa mundo. Kunyari, kasi mas kita ito sa Western society, yung
indifference. Although, nakikita na rin yan dito sa Pilipinas lalo na with the advent of technology, ika nga nila, yung mga batang nakadikit sa computer, sa gadgets, Pwede kumbaga, yan. nasusunog na yung kapaligiran Yes. nila, wala sa kanila. Kung titingnan natin yan, makikita natin yung poverty o yung kahirapan, na papaligiran tayo nito o nakikita natin yan araw-araw, pero yung indifference natin, affected pa ba tayo? Pag nakikita po ba natin na may mga taong nagugutom, naghihirap, nasasaktan pa ba tayo bilang kapwa-tao nila o wala na sa atin? Yun yung isang indifference. Yung iba naman, indifferent to yung mga taong may problema kasi hindi mo kaibigan o hindi mo kakilala, wala ka lang pakialam, parang hindi Kristiyano na attitude o kaugalian yon. That's part of indifference also. Maraming ibig sabihin ng indifference So, Parang insensitivity. yes, amo. Pwede yan, no? Di ba? Oo. Sensitivity. Yung wala lang kasi Oo. kaya mo, kunyari, mayaman Manhid. ka naman. Manhid ka na. Yeah. Sige. Or, kung minsan siguro, part of fasting na katulad ng pinag-uusapan natin kanina na excess, na partly indifferent ka, kung minsan makikita mo, 'di ba? Shopping ng shopping. Kasi they can afford. Yes. May pera sila. Kung ano-anong sapatos, bag, alahas. Paglabas mo ng shopping mall, ano yung makikita mo? Yung mga street children. Parang nung tita, nung Tuesday, nung lumabas kami nung kaibigan ko, may kasama ako, sabi niya ganyan. Gusto kong bilhin to, itong short na to, sabi niya pong ganyan. Tapos, magkano ba? Sabi ko pong ganyan, 3.5. Ha? 3.5? Shorts? Lent na po. Sabi kong ganyan. Lent na iha. Sabi ko pong ganyan sa kanya. Tapos, bibilin mo yan? Sabi ko pong ganyan. Tapos, hindi nga Sabi niya pong ganyan. Kasi inisip ko, maraming nagugutom. Pwede naman ako bumili ng short ng di ganito kabahal. Oo, buti nga. Sabi ko sa kanya ganyan. Lumalabas yung sukay ko sa mga friends ko. Ikaw talaga, Kung ano? killjoy ka. Hindi, kasi naman, short 3.5. Tama. Pwede Medyo ka bumili yan, ng excessive lesser. ah. Excessive yan. Tapos pamigay mo na lang yung excess dun sa 3.5 na yun. Di ba ba? Nakatulong ka pa? Anong shorts ba yun? May ginto ba yan? Meron Po siguro. sa kanya. Siya lumaluho yung kaibigan kong yun. May mga mahal na mga damit yan, di Uy, ba? nakikinig ba yung kaibigan mong yan? Baka mamaya. Hindi po. Sana po nasa class. Well, that's very true, no? Kung minsan sinasayang natin ng, yung nasa sa atin, tapos gagamitin lang natin, no? Yes. Sa isang, kung minsan napakamahal na bagay, pero, sayang naman, no? So, Ayun, may that can be one tatanong po thing, ako. no? Na-mention po ni Tita Karen kanina, kung naantig pa po ba tayo sa mga nakakita nating, for example po, yung mga less fortunate. May nagtanong po sa akin, sabi niya po, kapag daw po ba nakakita ka ng pulubi, tas hindi mo daw po binigyan, pero naawa ka, kasalanan na daw po ba yun? Hindi naman. Anong ibig mo sabihin na dahil wala kang ginawa? Opo. Pero naawa pwede ka. kang may magawa. Kasi sino commission yan? Pwede rin, no? Kasi kung minsan yung iba, naawa lang kasi nga walang maibigay. I don't know, no? But you can do something, of course, na pwede mong siguro, yun nga, yung time mo, kausapin mo. I am not very sure, no? Aside from material things, we can do something naman, no? Ako kung minsan kinakausap ko sa daan kung saan sila galing, no? Okay. Pagkatapos kung ilang edad na, nag-aaral ba yung mga batang ito, no? Sinasabi ba yung mga magulang nila, just to show a little concern. That can be one thing, no? Aside from the fact na kung minsan may bibigay ka, no? But it can be for as long as you can do something naman pero hindi mo ginawa, that's considered as sin of omission. No? So, naawa ka pero mayroon ka namang pwedeng gawin. Yun ang question. Tas parang Hindi mo taken for ginawa. granted. It can be Yes. Or considered as sin of omission. complacent ka na, naawa ka, tapos. May ganun kasi, yung you don't go out of your comfort zone. Mhm. Yes. Naawa ka, pero,
So, Yeah. nagmamadali ako o whatever. Yes. May isang texter tayo dito, no? Ang ganda nung senior niya. Sabi niya, from 4736, what we do for ourselves dies with us. But what we do for others and the world remains and is immortal. Legacy. Mm. So, yung ginawa daw natin sa sarili natin, kasama nating mamamatay yun. Pero yung ginawa natin sa iba, yan. Kaya maganda yung fasting talaga because you do something for the other. You do something for poor people, no? Yes. It will remain and is immortal. That means God will never forget, the good deed that you have done for your needy brothers and sisters, no? Marami po, yan, material na bagay, pwede nating i-share. Yung ating oras, no? Pwede rin nating i-share sa ating, like for example, yun nga, kung gusto mong, paborito mo manood ng teleserye, pero may isang kaibigan ka na pwede mo namang puntahan dahil napakalaki yung problema niya, di ba? Yes. So, you give up yung teleserye mo, no? Para Pwede mo just naman, to listen. just to Oo. listen, for example, no? Pwede mo naman i-replay yan, di ba? Sa internet pwede, no? Opo, Pwede meron po. Pwede naman, di ba? YouTube. Pero alam mo naman yung kapitbahay mo, kaya kaibigan mo na right there and there, no? Maybe she needs your help, no? Or your time, no? The time to listen to her problem, something like that. And you decided to go and visit o kaya, para bang damayan mo yung kaibigan mong yan. You let go of your favorite teleserye. For me, that's fasting. Isang form of fasting yun dahil you have denied yourself, no? Di ba? Para sa akin, Among, that's being more human also. Yes, that's right. That's part of being community. Kasi yung panonood ng teleserye, ikaw napapanood mo, pero walang interaction yun eh. But when you interact, you deepen your relationship. That is something. Mas paglapit, di ba? You see the face of God in Yes. others. Mas paglapit yun. That's right. So, time, a listening ear, instead of doing yung mga, nakakabigay ng Candy enjoyment Crush. sa iyo. Tama yan, ha? Yung mga, kuminsan, addiction Dragon natin sa mga, City. o yung Dragon City. Aside from, ang dami pang mga video ngayon, di ba? Opo. Pero you for example, you decide na to spend your time, to spend your energy or whatever sa mas worthwhile activities, for others. That is a form of fasting. Yes. Pwede yan, di ba? O kaya, yun nga, may gusto kang magpapasyal ka, halimbawa, pumunta ka ng mall, pero you decided to spend time in prayer. Oh. Commune yourself. Kung punta ka sa, for example, sa Blessed Sacrament, you visit it. That's a form of fasting also. Instead of, spending time with yourself, siguro you decided to spend time with God. That can be a good fasting, no? Marami. At yung mga form of pagtulong natin, mga forma ng maraming mga sakripisyong gagawin natin. No? Every day, I think, no? Basta ang importante yung hindi mo finokus yung sarili mo. At ang pinokus mong atensyon ay ang Diyos o kaya yung kapwa-tao mo, no? May texter yata tayo. Opo, Sige. parang ito po yung way niya para mag-fast. From 2301, mahilig akong manood ng mga anime. Babawasan ko na din. Magdadasal na lamang ako imbes na manood ng anime. Bata yan. Ano yung anime na yan? Very Hindi ko alam. good. Among nung panahon... Pati niyo masabi, tita. Sige, panahon ko. Bakit? Panahon nyo Cartoons. yan? Opo, cartoons. Yung mga Mga papay. bala- ganyan. Para pong ganyan. Sa kanila, animation. Yun yung Yes. abbreviation. Anong tawag doon? Oo. Shortcut na term nila, anime. Anime. So, parang ano yan? Laro yan o ano? Pinapanood po siya. Cartoon sa Cartoons, no? Ang alam ko kasi yung mga Superman, Batman, no? Mga Super Friends, yan. Alam ko na pa yan. So, maganda yan, ha? Magandang isang, one way of doing fasting, di ba? Okay? May isa Yes. pang texter yata? Mayroon ka? Wala? Wala na po.
Okay. Si Karen, meron? Wala po. Wala pa. Okay, at yun nga, no? Maraming paraan ang paggawa nito. If we love music and then decided to miss a concert, for example, no? In order to spend time with a loved one who is sick, well, that's fasting also. No? Wala po bang exemption sa fasting? For example po, yung pong may sakit, ganyan mo. Oo, totoo yan. Sa pagkain, pagka may sakit ka, exempted ka sa fasting. May sakit, nag-aaral, hard labor. Parang ganyan. Kunyari, yung mga manual laborers. Siyempre, Yan. kung kunyari, kargador ka, nag-fasting ka. Ay, hindi Sa pwede yan. construction site, no, tita? Oo. Baka yung iba, sabi nga nila Baka nahulog kahit hindi po Lenten season, sa amin fasting, araw-araw yung walang kinakain. Diba? Pero yun nga, may mga exemptions, no? Like, for example, yung may sakit, that's one thing, na hindi naman pwedeng mag-fasting pa yung nakadextrose ka na lang Diba? Kami nun, kunyari, hanggang ngayon, kung kunyari it happens the day of the fast, like a Friday, or may field work. Kasi pag nag-field work ka, hindi ka pwedeng mag-fast. Mahuhulog ka sa bangin. That's true. Gagawin namin the day before or the day after. Yung ililipat namin yung day of the fasting. At saka, yung isang exempted din, yung mga sektor ng mga senior citizens. Ay, opo. Yung mga matatanda na, no? Opo. May 20% pa. I think 65 above, no? 65 yata. Pero I know of so many senior citizens, no? Kahit na lampas ng 65, they still do their own share of doing this Ay, opo. spiritual exercise, Nung no? buhay pa si Lola, ngayon, si Mami, 80 plus na. Si Lola namatay yun, 86. Yeah. Pero pag may day of fasting, nagfa-fast, although, sabi nila, hindi nakatulad nung mas bata sila. Yung kung dati, 1 meal a day or total fast, ngayon, kakain sila, dadagdagan nila ng konti. Pero may observance. Okay. I think important yun yung nag-o-observe ka pa rin. Yung po yung the spirit behind fasting, no, which is parang denying oneself, sacrifice, just for the sake of loving or sharing your whatever you have, no. Parating nandun yung spirit na yan when we do a lot of sacrifices, no, and we do fasting. At yun nga, nakakatulong sa atin ang fasting. It may be, yun nga, yung nasabi ni Karen kanina, it may be difficult, no, at the start, pero dapat naman parating ang ating titignan yung endpoint nito, no, yung patutunguhan na maganda, diba? Parang goal. Yung goal, yes, no. Kasi kung may ibubungang maganda at yun ang parang tinitignan mo, well, hindi naman it will be easy for you, pero at least para pong may motivation. may motivation ka at madali mong maisa katuparan. Yes. No, ang isang sakripisyo na gagawin mo, 'di ba? At yun nga, dahil yung iba naman, of course, it is actually paying forward, no, yung bang tipong ginawa nila sa akin ng kabutihan na ito, so gagawin ko rin sa ibang tao. Ibabalik, no? Ibabalik. Parang What comes around, goes around. Yes, parang ganun. Yung iba naman, yan ang isang ginagawa nilang fasting, no? Because I have received this much, o kaya I am a beneficiary of this good deed, no? Ako rin, gagawin ko yan. Opo. Yes. Maraming ganyan yung mga scholarship associations ng mga universities. Sa amin may, kunyari, alumni association. Scholars for Scholars program yung tawag nila. Yung scholars before, magpuput up ng fund to send future scholars. It's their way of repaying. Yun yung Yes, tawag. oo. That can be a good way of doing fasting also, no? Whatever na kuminsan convenience, comfort, pleasurable sa atin, pero nag-give up natin yan. Yes. No? At mas pinili natin ang isang mas nakahihigit, sabi nga, na halaga o kaya isang adhikain, no? Yes. Yan po ay napakagandang fasting sa atin, no? Parang less focus sa ating sarili at mas maraming focus sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Para pong God alone is enough. Yan, Yes. parang ganyan, no? Totoo naman.
I think, totoo naman yan, no? And when we have God, we have everything, no? Yes. In life. Okay, ang ganda ng mga reflection natin, ha? Yan po yata yung epekto ng abstinence. Pag nagugutom ka, parang may mga nakikita ka mga stars. Pero yung stars yan, no? Parang yung guiding star ng Bethlehem, no? Yes. Sana. Oo. Dapat pala, Bernadette, tuwing Friday, ganyan yung gagawin natin. Yung Fast, din, tita. yung abstinence, tapos trabaho ng todo. Oo. Hindi magla-lunch. Oo. Oo. Baka naman iba na yung nakikita nyo pag Ibang stars. hindi kayo kumain, no? Kumain naman kayo. Hallucination na. Oo. Akala ng iba yung hindi kakain. Hindi, kumain lang kayo ng konti, no? Hindi yung full meal, kaya nga, no? At yung hindi mo nyo kinain, ibigay nyo na sa iba. See? So, don't be, excessive, no? Too much of everything, kung minsan po ay nakakasama sa ating Just lahat. the bare necessities. Just the bare necessity. Okay, at let us conclude our episode with a beautiful Lenten prayer, no, to be led to us by Bernadette. Almighty and everlasting God, you have given the human race Jesus Christ, our Savior, as a model of humility. He fulfilled your will by becoming man and giving his life on the cross. Help us to bear witness to you by following his example of suffering and make us worthy to share in his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Okay, greetings at paalam. Sino mauna? Bernadette, may mga greetings ka ba? Tapos paalam. And then, of course, yung ating mga announcements pala. Opo. Sige. Salamat po sa pakikinig. Happy weekends po. Hello po kay Karen Miklat at saka po sa kapatid ko. Nakikinig po sila sa bahay. Wow. Talaga. Dapat last week pa natin in-announce yung mga Fridays of Lent. May penitential service sa Metropolitan Cathedral. Yan. Usually, I'm not sure kung may confessions na ngayon. Meron. Meron na pala. Yeah, yes. So, every Friday of Lent, may confessions at saka prayer. Penitential service sa Yes. cathedral. And of course, they can 5:30 they can PM. visit the cathedral, no, for the reception of the sacrament of reconciliation. Yes. No? Yes. Magandang po 'yan, ha. Again, ito'y very much needed, no. Connected with the fasting, yun nga, no, yung ating pagsisisi at pagbabago sa ating mga sarili. Yes. Yan. Okay, Karen, may greetings ka? Yung mga speakers bureau po ng Wow, Ate nakikinig Alfie, yan, ha? Ayan. Oo, nakikinig. Binabati natin. Hello, magkita-kita po daw kayo bukas. Makikikain din ako bukas. May birthday tayo. daw. Makikikain tayo. Kasama tayo doon. Very good, no? Invited tayo. And of course, mayroon tayong may klase pa bukas sa Alfie. Meron po yata. Alam ko meron. Kasi Okay. may meeting sila eh. Yan, ako. Ito may humabol si Annalyn, no? 5384. Gandang gabi sa inyong lahat. Nako. Hi, Thank you so much, Annalyn. Annalyn. Good evening. Okay, at yung Alfie, and then ano pa bang announcement natin? Of course, yung March 2, Opo, abangan nila. Abangan. Yes. 12 to 1 in the afternoon. Yung ating bagong programa. Yes, Kwentuhang Katoliko. Kwentuhang Katoliko po. Maganda yan, no? Okay, kung wala na, of course, ating pong baunin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Dahil panahon na ng Quaresma, and of course, sa Sunday na yan ay first Sunday of the season of Lent, no? Magsimpa po tayo at sana'y itong panahon ng Quaresma ay maging tunay ng panahon ng grasya, no? At lalong-lalo na pagbabalik loob sa ating Panginoon, no? Ano ho ba yung ating mga kuminsan nagiging pagkakamali, mga kahinaan, mga pagkakasala, no? Let us try to fast, no? From all this, and at the same time ay let us attune and focus our attention to God and in helping and serving other people. Ito po ang pinakamagandang fasting na pwede nating gawin sa ating buhay, no? Okay, may isa pang texter. Naku, humabol pa. Tapos na yung From pagdinilan. 5384,
We can do great things for the Lord if we are willing to do little things for others. God bless you. Okay, Uy, thank you ganda. so much Thank po. you po. And of course, ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at magsimba tayo sa linggo, First Sunday of Lent. At maraming salamat po sa inyong pagkikinig.